Hi mga ka-friendships! May adlaw sa tanan! Kamusta na ang lahat mga ka-friendships? For today's video, nako, ang ganda ng content natin dahil mamibigay tayo mga ka-friendships ng samples, interview questions, and answers ng AO2 or Administrative Officer 2 ng DepEd. At mga ka-friendships, ito pa. Plus, sample questions o reviewer para sa exam nila. Kasi mga ka-friendships, sa mga hindi nakakaalam, ang AO2 po ng public school, meron po silang interview and exam. Kaya mga friendships, mahirap din makapasok kasi dalawang pagdadaanan mo, Char. So, meron silang exam, meron pang interview, o di ba? So, kailangan mo maipasa ang dalawa mga friendships. Kaya, yan ang magiging content natin for today's video. O, kung nagbabala ka mag-apply ng AO2, nako, ang balita ko pa naman, ang daming-daming mga item para sa AO2 ng public school or DepEd mga friendships. Kasi, kailangan na nilang maglagay ng isang AO sa bawat school sa buong Pinas, nationwide yung mga friendships, kasi gawa nung binabawasan ang mga ancillaries or administrative tasks ng teachers. Kaya kailangan tanggalin yon, ipapasa doon sa AO mga friendships. Kaya nako, kung isa ang school ninyo or division nyo na pahirapan ng item, kasi nga balita ko, yes, super daming item binaba, 22,000 plus. Paghahatian siya lahat ng divisions, pero kaya lang, ang masaklap lang ngayon na kung maka-franchise laganap na, parang sakit talaga to sa ibang divisions, pahirapan ng item, ginagawa ng negosyo, 'di ba? Bintahan. O paano na kung wala tayong pera maka-friendships, 'di ba? Paano tayo magka-item? Paano tayo makapasok sa DepEd o public school? So ngayon, kung ganun ang kalakaran, practice ng division ninyo or district ninyo maka-franchise, what if you try mo mag-apply sa AO2? Kasi ang AO2 naman maka-franchise, no, kapantay siya ng salary grade ng teacher 1. Kaya maka-franchise, itry mo, 27,000 din ang sweldo ng AO2. And then, kung sakali ng medyo 2 years, 3 years ka ng AO2, mas kilala ka na ng schools or division district ninyo, so try mo ulit mag-apply. Di ba, mga friendships? Ganun lang yon. Ganun ang buhay. Kailangan nating sumabay sa daloy. Di ba, mga friends? Ang hirap, pero talagang tanggapin natin, no choice tayo. Pero bago natin simulan, mga ka-French, naka 3 minutes na tayo, di ba? Ang intro haba-haba. Mga ka-French, meron mo na akong maikli ang chika sa inyo. Mga ka-Friendships, nako, good news to para sa aking sarili. Char. At sa mga nagbabalak na siguro, para darating din kayo niyan. Kasi mga friends, ako kasi, pumunta kanina sa division office namin. Ngayon, nagtanong ako kung qualified ba akong magpa-ERF or mag-apply for ERF mga friendship. Kasi ako is a full-fledged PhD degree holder. Sa madaling salita, graduate na ako ng PhD. I'm already a doctor of education. And then, sabi ko kung qualified ba ako for ERF kasi PhD holder na ako. And then, binigyan din ako ng outstanding rating sa IPCRF ng MT ko, pero for approval pa yon sa principal. So kung pwede na ako for T3, sabi ko sa HR. Sabi ng HR sa akin, yes, pwede ka na basta outstanding ang rating mo buong school year na yon sa IPCRF mo, and then sa September pa kasi para kumpletuhin kasi last year kasi pumasok ako ng July mga para makompleto kasi July pa kasi ngayon July 3. So para mabuo yung school year talaga, buong ikot talaga ng taon, and then lapas mo na isang buwan kasi okay lang din kasi while waiting din sa approval ng rating namin sa IPCRF kasi wala pang na-release ang principal, pero nagkapagpasa na ang mga MTs namin ng mga initial na mga
ratings namin, performances namin para sa principal na yun, nasa kanya kung i-approve ba niya or bawasan. So, dasal ko, prayer ko na sana yun na yun. Oo na talaga. Maka-Frenchies na ako. Nako, deserve ko naman siguro, di ba, maka-Frenchies. O sige, simulan natin ang content natin. Naka 2 minutes tayo sa chikahan natin. Huwag na natin masyadong pahabain pa. Okay, unahin natin maka-Friendships ang sample questions and answers. So, ito, maka-Friendships, ang first natin ng part ay yung 5 questions ng interview. And then may sagot na. Pero actually, gusto kong i-shout out si ma'am. Nakalimutan ko yung pangalan ni ma'am. Sender natin dito. Kasi sined niya tong questions na to. 4 questions lang ang sined niya kanina para bigyan ko siya ng sagot. And then, ginawa ko siyang 5. Gumawa ako ng isa pang question para maging 5 maka-friendship. At importante din yung pang-5 question, related pa din siya sa AO, sa trabaho. Okay? So, sample interview questions and answers for AO2 sa DepEd or public school. Okay? So, first question, mga ka-friends, by the way ha, nasa comment section ng ating video ang mga sample questions and answers, pati yung reviewer natin sa exam. Pero mamaya nyo na yan tingnan kasi gusto kong samahan ninyo ako hanggang dulo sa ating video. Yan. So, number 1, discuss the importance of budget management for DepEd Administrative Officer 2. Okay, ito yung pang malakas ang sagot, pang Miss UHS lang. HS char. Basta nice ang sagot mga French, pinaghirapan ko to. Kaya pwede niyong kopyahin. O kaya dagdagan ninyo, bawasan ninyo, kayo nang bahalang bahala sa sagot. I-edit ninyo, tanggalan ninyo ng part, or kaya dagdagan, mas i-discuss nyo pa, palawakin nyo pa, dagdagan nyo ng mga thoughts and insights, kayo yung bahala. Feel free, just. Answer, budget management is crucial for a DepEd administrative officer too, as it involves allocating resources effectively. So ensuring financial sustainability and maximizing the impact of funds on education programs. It requires careful planning, monitoring expenses, and making informed decisions to optimize the use of resources available. Okay? So, next ay question number 2. Okay, explain the steps you would take to streamline administrative processes and improve efficiency within the DepEd office. Okay? So, answer natin dito sa question na number 2, to streamline administrative processes within the DepEd office, I would start by conducting a thorough assessment of current workflows, identifying bottlenecks, and implementing automation tools where possible. Standardizing procedures, establishing clear communication channels, and providing training to staff on efficient practices would also be key steps in improving overall efficiency. Okay. Diba? Ang sagot, mga ka-Frenchies, diba, napansin ninyo, direct to the point, super nice, punong-puno ng laman, ng thoughts, ng ideas, tapos naka-summarize na, naka-ikli na yung mga sagot. So, hindi nyo na kailangan pa ikliin pa, kasi nandun na bawat word ay importante. Okay, number 3. So, how would you ensure compliance with regulatory requirements and policies within the DepEd office? Okay, answer. Ensuring compliance with regulatory requirements and policies in the DepEd office involves staying informed about relevant laws, regulations, and guidelines, conducting regular audits, and implementing internal
controls, developing and disseminating policies and procedures, providing training to staff, and assigning responsibilities for compliance monitoring are essential strategies to maintain adherence to legal and ethical standards. Okay, so let's proceed to number 4 question. What strategies would you employ to maintain a positive work environment and employee morale? Okay, answer. To maintain a positive work environment and boost employee morale in the DepEd office, I would prioritize open communication, recognition of achievements, and fostering a culture of respect and collaboration, organizing team building activities, promoting a health work life balance, and providing opportunities for professional growth. And development can also contribute to a positive atmosphere and motivated workplace or workforce rather. Okay, last question. How do you handle stress and pressure in the workplace, in the DepEd, ganun. Kasi alam naman natin na ang DepEd ay para siyang, ano ba yan? Department of ASAP. Di ba magka-Frenchies, ang dami makaka-relate kapag isa kang viewer ngayon na DepEd teacher ka na, yung kakabigay pa lang ng announcement ng gagawin, kailang ipasa na. Yung ganun. So, pasa agad. So, parang ma-describe ko sa DepEd ay Department of ASAP. Yeah. So, answer. Handling stress and pressure effectively involves practicing self-care, setting priorities, and utilizing time management techniques. Maintaining a healthy work-life balance, seeking support from colleagues or supervisors, and engaging in stress relieving activities such as exercise or mindfulness can help manage stress or stressful situations. Effective communication, delegation of tasks, and realistic goal setting are also important strategies for coping with pressure and maintaining productivity. O yon. So mga ka-friendships, kung hindi nyo masyado naintindihan ang pagbasa ko, well, nasa comment section naman ang mga sample questions and answers ng interview. And sa baba din yung mga questions for exam. Kumbaga parang reviewer siya para to prepare ourselves for the exam for AO2 sa DepEd. So mga ka-friendships, ang part natin ay for exam. So, review tayo. Alam niyo mga friendships, no, sa mga hindi nakakaalam at gustong malaman ng content ng exam ng AO2, super duper mega dali lang. Bakit? Kasi ang exam po ng AO2 ay about lang po sa Microsoft Office, Word, and Excel. So, mga friendships, mga basic lang po ang tanungan. Mayroon po akong in-interview na classmate ko nung college kasi super tagal na din niyang hindi siya nakaroon ng I-10 sa DepEd. So, ang ginawa niya, nag-apply siya for AO2 last year. Last year ba? Just last March lang ata, nagkaroon siya ng item for AO2. Ngayon mga friendships, tinanong ko siya kung gaano kahirap, kadali, yung questions. Sabi niya, nako, wala daw ka-problema. Super, as in, walang halong pambobola. Hindi tayo nagsisinungaling dito for the content. We're telling the truth here. Super duper dali lang na talaga ang exam kasi about lang siya sa computers, Microsoft
Word and Microsoft Excel lang. So, ang mahirap lang yung interview kasi baka mangangarag ka, baka kakabahan ka kasi pag maunahan tayo ng kaba maka-fresh, yun talaga ang kalaban nating totoo. Kahit super dali pa na tanong sa atin sa interview, pero kung kinakabahan ka, hindi mo ma-open, mabuka yung bibig mo, nga talaga ang score mo. So, kung ayaw mong magnganga ang score mo, huwag kang kabahan, te. Just, so, relax. Pagpasok mo, inhale, exhale. Inhale, exhale. Ganon. Ano gusto mong wala talagang kaba, maglagay ka ng 1,000 sa sapatos mo. Char. Sabi na piso daw. Ang liit ng piso, gawin mo ng 1,000. Para kung maubos yung piso, parang piso wifi lang yan. Kung maubos yung kaba mo o maano mo, mayroon pang pandagdag. O sige, maghulog ka na lang dyan. Diba? So ngayon, ang haba ng reviewer natin hanggang 15 items. So, tingnan natin kung kakayanin natin ha. So ngayon, kung napagod na kayo sa kakatingin ng mukha ko, ng ganda ko, nako, mahilig ba kayo sa mga exotic beauty? Ito yung mga example ng exotic beauty, char. So kung napagod na kayo sa akin, pwede na kayong mag-screenshot sa comment section dyan sa sample questions, interview at exam, and then you can leave na. Pero kung kalimutan ha, mag-like ka, mag-subscribe, i-share mo tong video. Pero yung mga gusto pang makinig sa akin, yung kunwari nasa biyahe siya ngayon, so gusto niya mas feel niya na matututo siya sa pakikinig. So, babasahin ko itong mga questions and then pati yung answers. Okay? Ayan yun ang mahabang video natin. Alright, so question number 1. In Microsoft Word, which menu contains options for formatting text, paragraphs, and styles? A. Insert. B. Format. C. Home. D. Review. So, answer natin dyan ay letter C. Home. Number 2. Which feature in Microsoft Excel allows you to perform calculations on data in a table? A. AutoSum. B. Merge cells. C. Additional formatting. D. Sort A to Z. Answer. Letter A. AutoSum. Mga ka-French, kung gusto nyong makakasagot ng gusto nyong bago ko sabihin yung sagot, pwede nyo i-post ang video para pumili ng answer, ganon. Pero kung gusto mo lang makinig sa akin, then tuloy-tuloy ang video natin. Number 3. What is the keyboard shortcut to save a document in Microsoft Word? Microsoft Word. Ano yung shortcut daw to save the document? A. Control S. B. Control C. C. Control P. D. Control V. Okay, anong sagot? Control S. That's letter A. 4. Which function in Excel is used to find the highest value in a range of cells? Okay, A. Max. B. Sum. C. Average. D. Count. Answer letter A. Max. 5. Which tab in Microsoft Word contains options for inserting tables, pictures, shapes, and smart art? A. File. B. Insert. C. View. D. Design. And what is the answer? Letter B. Insert. 6. What feature in Excel allows you to visually represent data using charts and graphs? A. Autofill. B. Pivot table. C. Chart. D. Filter. The answer is letter C. Chart. Next, 7. Which command is Microsoft Word is used to
Or which command in Microsoft Word is used to change the orientation of the page from portrait to landscape? Mm. A. Page layout. B. Page setup. C. Orientation. D. Size. Answer is C. Orientation. 8. In Excel, which function is used to count the number of cells in a range that meet specific criteria? A. Count. B. Sum IF. C. Average IF. D. Count IF. Answer is letter D. Count IF. 9. What is the shortcut key to paste copied text in Microsoft Word? A. Control X. B. Control V. C. Control C. D. Control Z. Answer is letter B. Control V. Number 10. Which feature in Excel allows you to freeze rows or columns so that they remain visible with scrolling through a worksheet? A. Freeze panes. B. Sort. C. Filter. D. Pivot table. Answer is A. Freeze panes. 11. What is the default file extension for saving documents in Microsoft Word? A. Docs. B. XLX. C. PPT. D. PDF. Answer is A. Document. 12. Which function in Excel is used to find the average value of a range of cells? A. Max. B. Sum. C. Average. D. Count. Answer is letter average. Next, Microsoft Word, which tool is used to check the spelling and grammar in a document? A. Word count. B. Thesaurus. C. Spelling and grammar. D. Translate. Answer is C. Spelling and grammar. 14. What is the key shortcut to undo the last action in Microsoft Excel? Or again, what is the keyboard shortcut to undo the last action in Microsoft Excel? A. Control Z. B. Control Y. C. Control X. D. Control C. Answer, Control Z. Letter A. Last, 15. Which tab in Microsoft Word contains options for adjusting page margins, orientation, and size? A. Home. B. Insert. C. Page layout. D. Reference. Answer. Okay, C. Page layout. O yon. Diba maka-friendship, super nice, super dali lang yung exam ng AO2. So yung friend ko, kaya super dali lang for her yung exam kasi before siya nag-apply sa DepEd as AO2, naging parang nasa registrar office siya nag-work. So siya yung tumutulong na mag-encode ng mga bata, records, files, ganun. Kaya may alam na siya sa computer. Everyday niya kaharap computer. Kaya alam na. Kaya kung kayo maka-friendships na everyday ka-partner niyo na talaga sa buhay niyang laptop, parati kayong nag-o-open sa Microsoft Word at Microsoft Excel, mga PPT, kung ano man yan dyan, PDF, ganun. Alam niyo na, ma-perfect niyo ang exam. So, mga friendships, hanggang dito na lang. Kung gusto niyong mabalikan yung mga ibang questions, please rewatch the video, char. Pero, meron naman tayo dyan sa comment section. Pwede nyo nang tingnan, screenshot or kopyahin nyo, kumuha kayo ng papel o kaya ballpen or pencil. Just, hanggang dito na lang ulit. And thank you so much. Bigyan nyo ng like and see you sa ating next video. Huwag kalimutan, gigugma kung kamutanan.